So guys, continuation po nung tinatapos kong life coach, motivation, POB, life lessons. To God be the glory po talaga kasi po nakakapagpatuloy pa ako na makagawa ng mga ganitong content na nagkakasunod-sunod. Maraming salamat po sa inyong lahat na madadaanan talaga ng content ko na to. Try nyo po sanang umpisahan mula part 1 hanggang final part. Sana po sino mang makakakita ng kahit isa lang ng content ko na ganito, pasadahan nyo po yung profile ko. Si God po ang gino-glorified natin. Sa Kanya po ang lahat ng glory. To God be the glory po talaga. Amen. And God bless us all po. Samot dalangin ko po na sa aking kaliitan, bawat ganitong content ko na nagkakasunod-sunod, nakakapagtawid po ako ng maliit na booster para magtumibay pa po ang kapit natin sa ating Panginoon at sa Kanyang bugtong na anak. Amen. Silang dalawa lang po talaga guys ang pwede nating kapitan. Wala na pong iba. Kapag ka po binibigkas ko yan talaga guys, parang nangingilid po yung luha ko. Kasi para po akong, there's something po na nararamdaman ko na parang kahit papalapit na ng papalapit yung rapture na mangyayari guys. Kung sino pa po talaga dyan, paulit-ulit ko pong tinatry isingit sa bawat content kong ganito. Kung sino pa po hindi nakakapanood ng content ko na crystal clear. 1 to 7 po yan o 1 to 6 na sunod-sunod po yan. Yung isa po nakalagay sa pin, pakikalkal nyo po yung contents ko na sunod-sunod na in-upload ko po ng November 4. It's either November 4 o November 5. Maalin man po dyan sa date na yan. Pag sunod-sunod din nyo po, nandyan na po yung pinaka-kompleto talagang sequel na parang crystal clear po. Nearly 100% po ng pagkakasunod-sunod na event talagang nakaabang sa last generation ng humanity. Thank you so much po talaga. Samot dalangin ko po sa ating Panginoon na hari manawari po talaga lahat ng nakakakita ng content ko. Sampu ng buong pamilya nating lahat ay mapasama sa unang rapture na ibibigay ng ating Creator sa kanyang lahat na macho-chosen. Amen. So, dito po tayo sa content ko. Patapos na po to. Baka po last na to pag natapos to. Pag hindi po natapos to, lagyan po natin ng B. Bali 7A po ito, 7A. Final. So, ito po ay isang dokumentary na medyo mahaba po, almost 1.5 hours po, na sinamarize ko lang po, napakahaba po. Napakahaba po nitong content na to. Foreign po to, galing po to sa isang matuwid na pastor din po na parang iniidolo ko, na parang pinapalo ko po siya. Bawat importante pong dokumentaryong tinatawid niya sa ibang platform, sinusubaybayan ko po, ina-analyze ko po, pinagninilayan ko po. So far so good po. Lahat po ng binibigay niyang dokumentary, mayroon pong facts and evidence na talagang nagpapatunay po talaga na we are all heading, this generation is we are all heading, pax na pax po yan na nandun na talaga tayo sa end times. So, maging prepared po talaga tayo. Dagdagan po natin ang preparedness natin. Ito pong pagtatawid ko na to, halo-halo po ito. Yung iba po dito, refresh. Parang pagre-refresh ko lang po sa mga content kong nagawa ko na pagnilayan po ulit natin. Lagi po nating araw-araw basahin yung mga vital verses na itinatawid ko sa bawat part ng mga ganito kong content. Sigad na po ang bahala sa ating lahat guys. Magtumibay po tayong nagtitiwala at nagmamahal sa pag-iingat at pagliligtas na ibibigay ng ating Creator sa lahat ng nagmamahal sa Kanya, sa lahat ng nag-i-struggle na makatupad ng Kanyang mga motivation, ng Kanyang mga tagubilin through His begotten Son, our Lord Jesus. Amen. So guys, sabi po nitong pastor na to, balik po tayo dito. Sabi po nitong pastor na to, inintroduce na po talaga ng ating Panginoon through His begotten Son yung kingdom niya nung unang siglo pa. Kaya nga po sabi po dun sa Matthew 6, diretso po ang pagbabasa guys. Kasi hindi ko na po minsan nilalagay talaga yung verses Kung ano na lang po yung chapter, yun na lang po ang pasadahan natin. Umpisahan po lagi natin sa umpisa. Ito po nasa Matthew 6, Thy kingdom come. Yan po, parang pinaninilayan, gusto po ng ating Creator na pagnilayan natin yung part na yan, yung Matthew 6 na yan. Tapos yung pangalawa po, in-outline niya po, parang binigyan niya po ng, pinaigsi niya po yung context sa Matthew 24, na parang ang ibig sabihin birth pain trends.
parang parang siglo by siglo po, unti-unti pong pinakikislap ng pinakikaslap, pinaliliwanag ng bawat time nga po panapanahon nga po ng ating Lord Jesus ang inihahatid na tagubili ng ating Creator, ng ating God the Father. Tapos number 3 po, illustrated. Revelation 6 verse 19. Ito po yung mga 7 seals, 7 trumpets, 7 bowls. Yan po, inexplain po ng ating Lord Jesus lahat-lahat. Parang bawat siglo by siglo po, parang parang pelikula, 2D, 3D, 5D. Parang ganun po ang kung i-analyze po natin, palinaw po ng palinaw, pa-crystal clear po ng crystal clear ang pagpapaliwanag ng love letter ng ating Creator. Kaya wala na po tayo dapat talagang ka-doubts. Wala na po talaga dapat magiging duda ang isang believer, ang isang followers ng ating Panginoong Hesus at ng kanyang God the Father. Kasi siglo by siglo po ipinaliliwanag ng palinaw ng bawat event na nangyayari dito sa humanity, dito sa universe na ginawa ng ating Creator. So parang kaya po gumawa ng ganitong dokumentaryo o illustration ang pastor na to. Kasi gusto niya po talagang madagdagan ng motivation ng bawat makakapanood ng dokumentary niya. Kasi para po talagang lahat ng natitira pang itong last generation ng humanity ay makapag-prepared, makapaghanda na patuloy-tuloy nating lakaran talaga yung trajectory na papunta sa mag-ama na yan. Huwag po talaga nating i-entertain ang lahat ng apostasy, ang lahat ng pagliligaw na ginagawa ng masama. Kasi kaya po siya nagliligaw, alam niya pong limitado na din ang kanyang time. Kasi napakahaba na rin po ng ginawa niyang paghahari dito sa sanlibutan. Kasi nung una pa po, binitawan na talaga ng ating Creator na ang Diyos ng sanglibutan na to ay si Satan, yung masama. Siya po talaga, sabi nga po, hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Kasi kasusuklaman natin yung isa, tapos yung isa, magiging loyal tayo dun sa isa. Kasi kailangan po talaga kapag naging believer tayo ng ating Creator, talagang sa Kanya lang po tayo. Bibigyan niya po tayo ng panlaban sa lahat ng deception ililin lang sa atin nung masama. Yan po yung pinaka-vital yan po yung para po sa akin na POV ko. Kaya po itong content ko na to, nilagyan ko po to ng POV, life coach, life motivation. Kasi gusto ko rin pong itawid yung maliit kong motivation, yung maliit kong discretion sa bawat makakakita ng content ko. Kasi once nga pong naging believer tayo, once na talagang sinisikap na natin, ini-struggle natin each day of our life, yung pagtupad at pagsunod, na kahit nahihirapan tayo, pinipilit nating magpakabuti. Kasi dun po lalakas ang spirit na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Dun po titibay ang faith natin. Kapag nakikita ng Panginoon na talagang umiiwas tayo sa lahat ng transgression, sa lahat ng deception at apostasy na pinalalaganap nung masama. Kasi nag-aakay po siya naakay niya po talaga, ikinukulong niya po ang puso ng bawat human being para tayo, hindi na tayo magpaka-focus na gusto natin, pangarapin natin na mapunta talaga tayo dun sa eternal peace, dun sa ipinapangako ng ating Creator noong unang panahon pa. So guys, sundan niyo pa po. Sana po na I can make sense. Sana po talaga bawat part ng motivation at mga content ko na ganito, nakakapagtawid po ako sa inyo ng kahit maliit lang po, kahit po hatiin pa natin yung 1%, meron kayong mapulot na maliit na motivation na gusto ko talagang itawid para maging booster ng pagtitiwala natin at pagmamahal natin sa ating Panginoon. Sa dulong-dulo po ay sa ikaliligtas ng ating buong pagkatao. Para po lahat tayo maging deserving dun sa pinapangakong eternal life ng ating Creator. Sundan nyo pa po, to God be the glory po. Thank you po for watching at ingatan po natin ang faith natin. Lagi po nating ipadama sa ating Creator ang pagmamahal at paghahanap natin ng motivation niya. Amen to that, guys. Thank you po at ingat po tayo palagi. Sundan nyo pa po yung last part. Maraming salamat po. Amen.